So, alam mo na po ay nananatili po tayo sa lockdown. And praise the Lord, sa bawat isa, alam natin, ang Diyos ay patuloy na nag-iingat sa bawat isa. Amen? So, sama tayo naroon sa Buday Families. So, take rest. Ang Diyos ay patuloy na mag-minister sa atin ngayong umaga. Then, before I start, napakahalaga ang bawat sandali. Kaya, first of all, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ito, ako'y nagpapasalamat sa Lord sapagkat ang kalakasan ng Panginoon ay nasa akin. Halos 3 Sunday na hindi po tayo nagkasama-sama. So, ang nag-message ko sa atin nakaraan ay ating po mga Pasko. But today, alam niyo, habang po ako ay nag-pray, habang ako ay nag-meditate ng Word, ang Diyos ay, the Lord spoke to me, na napakarami tayong narinig na we are in the last day. And we believe na tayo po talaga nasa mga huling panahon. Sapagkat kung ating titignan, ay talagang lahat ng mga sagtanda ay nangyayari na. But, the primary sign ng pagdating ng ating Panginoon ay dito natin makikita sa bawat isa sa atin, sa bawat pananampalataya. And today, dahil siya sa ating kalagitnaan, keep the fire burning. Sabi nga na po natin, keep the fire burning. So, napakahalaga, meron tayong inaalagaan. Mahalaga ang buhay, mahalaga ang lahat ng ating tinatakilik. Lahat ng mahalaga. But today, this morning, I want to share to you the very important thing we need to keep. Yung mahalagang bagay na kailangan po natin ingatan sa ating buhay. No? Masakit pag may nawawala. Masakit pag may maalis. Mahal sa buhay. Mga ari-arian na talagang sasabihin natin, inalagaan natin, inipo natin, at marami tayong iniingatan. Masakit yan. Pero tandaan natin, meron pong primary parts of our life we need to keep. At buksan natin ating Bible in the book of Matthew, chapter 25. Ginawa po po ng abbreviation yung fire. Keep the fire burning. Sabi nga natin, fire. Ang ibig sabihin, mahalagang bagay. Kaya, nung ginagawa ko po ang teaching na ito, firstly, I first the one minister. Na-minister ako sa pagitan ng mga talatang ito. Nung ginagawa ko po binubuo ang teaching na ito, first of all, ako po ang unang na-minister. No? Halos 3 weeks, talagang the Lord ministering to me through this passage. At nais ko pong i-share sa atin. Sabihin nga natin fire. Okay? Everybody say fire. So, panahon na ngayon ng paglagablab. Pag-apoy natin. So, sa fire ay makikita po natin ang 3 important letters. The word F, I, R, and E. Fire. Amen? So, ngayon ay pag-aapoy muli tayo ng Panginoon. Amen. Ayaw ng Diyos na aandak-andak. Okay, let us proceed. Let us open our Bible in the book of Matthew, chapter 25. If you have a Bible, please turn with me in the book of Matthew 25, verse 1. And sabi dito, when the end comes, the kingdom of heaven will be like 10 bridesmaids. They took their oil out and went to meet the groom. So sa Matthew chapter 25, verse 1, there is a very special thing the Lord, the Bible, reminding us about the end time. Sabi natin, end time. Maraming end time preaching yung tayo naririnig. But listen to this. Sabi ng Bible, when the end comes, the kingdom of heaven will be like the 10 bridesmaids or the 10 virgins. The 5 of them were foolish, and the 5 were wise. Ang 5 doon sa 10 ay mangmang, at ang 5 doon sa 10 ay matatalino. In verse 3, the foolish bridesmaid of the virgin took their lamp, but they didn't take any extra oil. Yung daw unang 5 na mangmang ay mayroong dalang ilawan, pero hindi sila nagdala ng reserbang langis. So lahat sila yung unang 5. No? Pero ang word sa kanila ay police. Bakit?
Alam nila na sila'y maghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal. Walang oras o panahon na nakakaalam kung kailan yun. Pero ang sabi dito sa verse 3, the foolish bridesmaid took their lamp. Lahat ay nagtok ng lamp. Lahat ay may dalang ilawan. Lahat. Pero yung isa, but they didn't take any extra oil. So, napakahalaga ang extra oil. Amen? Tayo, pag tayo kumakain, nais natin extra rice. You enjoy eating because you have extra rice. Alam niyo, ang Pilipino ay, hindi lang Pilipino, siguro lahat gusto may extra. Amen? Extra income. Pag medyo kinakapos, nag-iisip, ano ba extra income? Kaya may extra work, sideline. Kasi nila gusto extra. Amen? Yung mga artista ngayon sumikat, nagsimula yan sa pa-extra-extra. Amen? Mahalaga kasi yun. Then, may extra rice. Marami. Kaya dito makikita natin, tayo ngayon ay magdi-desire ng extra. Sabi nga natin, extra. Hindi extra rice. Extra pie. Extra oil. Amen? Ano sabi ng verse 4? The wise bridesmaid, or the virgin, however, took along extra oil for their lamp. Yun daw matatalino, hindi lang sila may dalang lamp o lampara na may sindi na nagliliwanag, kundi meron silang dalang extra oil. Amen? Extra. Bakit? Kasi hindi nga nila alam kung kailan darating at oras. Di ba? Naalala ko po pag po kayo nagbibiyahe, even in local or international mission, I will see to it to check my luggage. Kailangan kong tingnan kung may extra cloth akong dala. Kasi hindi ko alam yung pupuntahan ko ay makapaglalaba kagad ako. And so, ang gagawin mo doon, nagdala ka ng extra cloth. O kaya naman, ang gagawin mo naman, dahil hindi mo alam ang pupuntahan mo kung may pagkain, so magkaroon ka ng extra allowance. So, gagawin mo, kung baga may budget ka, dadagdagan mo ito. Kasi bakit? Sapagkat hindi mo alam kung hanggang kailan. Ngayon po ay nasa 2 taon na tayong pandemic. At ako'y naniniwala, no? Hindi lang tayo pag-aakuin ng ating Panginoon. At kailangan po natin, bilang tayo mananampalataya, ay magkaroon ng desire to take another miles, to take extra oil. Kailangan po ng extra oil. Kaya dito, ang sabi ng Bible, yung the bridesmaid, however, took along extra oil for their lamp. Sabi nga po natin, for their lamp. Para sa kanila. So makikita po natin, habang tayo naghihintay sa Panginoon, ay personal po ang pag-prepare. No? Hindi po ba'y pamilya? Hindi porke kay tatay ng tahanan, ikay nag-prepare, kasama mo nang piniprepare ang asawa mo, ang mga anak mo. Makikita po natin sa verse 4, they took along extra for their lamp, sa kanya-kanyang lampara. Kaya kung ikay nag-aapoy, dala-dala mo ito, magkaroon ka ng extra, hindi para sa pakinabang ng iba, kundi para sa iyo. Ikaw ang makikinabang if you took extra oil. Hindi yung asawa mo, hindi yung kapitbahay mo, hindi yung kaanak mo, kundi personally, ikaw. Kaya makikita po natin, nung dumating na sandali to cut the story short sa passage na ito, yung iba ay sabay-sabay sila naghintay. Ang problema, hindi sila nagdala ng extra oil, nawalan sila ng liwanag. Kaya sabi ng verse 1, makikita natin dito, the end time comes as we wait upon the Lord's coming. So napakahalaga. So ang parabol na ito, makikita na po natin, ay tumutukoy sa ating Kristiyanong pamumuhay. Sa ating Kristiyanong kalalagayan. Sapagkat kailangan po natin bantayan to keep the fire burning. So, kailangan para hindi na maalagaan natin, continuous burning, kailangan mo ng extra oil, extra strength,
na napakahalaga sa ating Panginoon. So I will go to the main points. Kung kayo po ay nagte-take note, please take note this fire. Sabihin natin fire. Keep your fire burning. So I want to share to you this very strong word from this word fire. Ang unang-una, no? Keep the fire burning, letter F. We will go to letter F. Keep your faith alive. So, faith, sabihin nga natin, pananampalataya, our faith is worth keeping. Napakahalaga sa panahon ngayon na ingatan po natin ang ating pananampalataya. Sapagkat ang labanan ito ay labanan ng pananampalataya. Ang labanan ito habang tayo naghihintay, maraming naghihina sa pananampalataya, napakahalaga. So we need to keep the fire burning. And letter F dun sa fire is keep your faith alive. So tanungin mo ang sarili mo, ang pananampalataya ko ba ay masigla pa ngayon? Kasi sa pananampalataya, makikita natin, sa Bible, marami pong illustration, maraming history. Kita naman natin, si Thomas Paine, no? Ay talaga nag-alulagan siya. Si Peter, nagkaroon ng wavering faith. Si Thomas Paine, ano ba itong Thomas Paine? Ito yung masyado siya conditional. No, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos sa buhay, kailangan mo maipasok ang daliri ko sa tagaliran mo. So maraming kondisyones. Si Thomas. Si Peter naman, nung lumakad po sa tubig, ay nag-wave ang kanyang pananampalataya sapagkat nakuha ang atensyon niya sa napakalakas na hangin, napakalakas na alon sa dagat, kaya unti-unti lumubog si Pedro. Kaya today, let us check our faith. So we need to keep first, the fire is keeping our faith alive. Amen? Faith alive. Kailangan po natin maging buhay. Ang sabi ng Marcos 4:16, tingnan po natin ang Biblia sa mga talatang ito. The other like the seed sown on the stony ground, then they hear the word, once they joyfully accept it. Kaya dito natin makikita, mga kapatid, ang parable na ito ay the parable of the sower. Walang problema po ang seed. The seed, this is the Word of God. But ang problema ay yung lupang pinagtatamnan ng Word of God. Kaya dito makikita po natin yung characteristic of the faith alive. So you need to keep our faith alive. Ano ang unang-una dito sa verse 16? No? Mark chapter 4, verse 16. Open your Bible, please. Other, like a seed, sown on the stony ground. Sabi nga natin, stony ground. Ano ang karakteristik ng puso nito? Ang ground na ito ay nagsisimbolo ng puso ng isang tao. When they heard the word, at once they joyfully accept it. May joy naman. Ano ang sabi ng verse 17? But since they don't have any roots, they last only for the short time. So nagkaroon na tinatawag na walang ugat kasi. So, kailangan ng ating pananampalataya ay in-nurture po natin ang ating pananampalataya to be rooted from the Word of God. Kasi dito ang karakteristik ay hindi nagugat eh. No? Tinanggap naman niya ang salita, tinanggap naman niya ang binhi. Pero ang problem is, short time lang na buhay. Bakit? Sapagkat walang ugat. They trouble and persecution comes along because of the word. They immediately fall away. Kagad ay nawala. Kasi makikita natin ang mundo ay kumikilos para ating pananampalataya ay matunaw. Kaya ang sabi po ng verse 17, then when trouble or persecution comes along because of the word, they immediately fall away. Kaya kailangan alagaan po natin ang ating pananampalataya. Pag-ugatin natin. Kaya dito makikita natin, ang unang-una dapat gawin natin sa ating pananampalataya, to keep our faith alive, feed your faith. So pakainin natin.
Palakasin natin. Ano sabi ng Romans 10:17? So then faith comes by hearing, and hearing by the Rhema word of God. Kaya sa ating bilang tayo mananampalataya, yung pananampalataya, buhay yan. Hindi lang ito nabubuhay sa salita ng Diyos na narinig mo ngayon, wala kang marinig na naman bukas, kailangan ipid po natin ang ating faith. So to keep our faith alive, you need to feed your faith. Palakihin natin, paunlarin natin, pakabayin natin. Kaya ang sabi po ng Romans 10:17, comes by hearing, and hearing by the word of God. Huwag po tayong tamarin. Kaya magbasa tayo ng word of God, mag-meditate tayo ng word of God, sapagkat sarili mo pananampalataya ang pinalalakas mo. Hindi mo pwedeng husgahan ang iba. Kasi wala kayo din. Naalala ko po yung mga kaibigan, wala ay sinasabi ng kanila mga kongregasyon, Pastor, mag-online ka. So, paano kung nasa bukid naman at wala namang internet? Kaya makikita natin, walang magawa. Ngayon, limitado talaga. At tayo, blessed naman sapagkat ang ating church, meron pong only internet. Pero sa iba wala. Pero ang katotohanan, pag dumadating ang problema, walang mag-iingat at magpapaunlad ng pananampalataya kundi ikaw. Ikaw mismo. Kung ikay kusang magbubukas ng Bible, no? Para magbasa ng Biblia, kaya hindi mo pwedeng isisi sa church, sa pastor, walang online, o anumang meron mang online. So makikita natin, today is a very crucial day. Kaya kailangan you need to keep the fire burning. Keep your faith alive. No, huwag tayong makuha sa takbo. Kaya the thing we need to do is feed your faith. The second thing to keep your faith alive is guard your faith. Bantayan mo ang iyong pananampalataya. Bantayan mo ang iyong paniniwala sa Diyos. Kasi magkakaroon tayo ng wavering. Kung si Tomas naranasan ang mag-wave, kung si Pedro ay naranasan ang mag-wave, lahat ng mga Kristiyano noong unang panahon na dumaan sa katakot na problema na hindi mabilang na pagsubok, katulad ng kay Job, katulad ng kay Nehemiah, katulad ng kay Jeremiah, there are so many troubles come and in and out. Pero ang pananampalataya ay nanatiling naglalagablab. Alam naman natin ang istorya ni Shadrach, Meshach at Abednego. Sinubok sila ng kanilang pananampalataya. Pero napakaganda ang sinabi po ni Shadrach, Meshach at Abednego in the book of Daniel, kung hindi man kami tulungan ng aming Diyos ngayon, mahal na harin na Nabucodonosor, hindi pa rin kami sasamba sa pinagawa mong guyang dito yan. O estatwang higanting yan. So, ano man ang pinagdadaanan natin, guard your faith alive. Guard your faith. Alam nyo, hindi naman hingin sa inyo. Ako'y nag-undergo ng medication. I take a lot of medicine. Minsan dumadating na sandali, may nagsosolo. Ikaw na ang tatanungin mo. Ikaw na ang may dahilan pag ikay nang hina sa pananampalataya. You need to keep your fire burning. Your faith. Took extra oil. Read more Bible. Pray. Sapagkat napakahalaga. Kaya, guard your faith. In the 1 Timothy chapter 6, verse 20 says, sinabi ni Pablo kay Timoteo, ingatan mo ang pinagkatiwala sa iyo, na iniligay mo ang mga usapan na walang kabuhuluhan, ang pagsalungat sa balintawag ng kaalaman. Nang palibhasay, pinaniniwalaan ng ilan, nagsisisay tungkol sa pananampalataya, ang biyaya ay sumayo nawa. Sinabi ni Pablo kay Timoteo, alagaan mo ang iyong pananampalataya. Kaya bahagi ng pag-aalaga ay yung salita ng Panginoon ay lagi na binabasa. Kaya sa buhay ni Timoteo, makita natin, guard which committed unto thee. Turn away from the profane, bubbling, and opposition of the knowledge which falsely so called, which some
professing have heard concerning the faith, grace be unto you. Kaya noong unang panahon, si Pablo laging nagtatagubilin kay Timoteo. Alam niyo ba ang sinabi ito ni Pablo kay Timoteo? Alam niyo po ba ang panahon yun? Nalalapit na ang pagpanaw ni Pablo. Siya uuwi na. Kaya ang sabi ni Pablo, I have fight a good fight of faith. Ipinaglaban ko ang aking pananampalataya. Kaya sa panahon ngayon, mga kapatid, life in Christ, and our brethren na nanunood ngayon, keep your fire burning. Keep your faith alive. Feed your faith. Guard your faith. Bantayan natin ang ating pananampalataya. Huwag natin babantayan ang pananampalataya ng iba. Kasi sa panahon ngayon, minsan, masyado tayong aware sa pananampalataya ng iba. Ano ba nangyayari? Ano ba nangyayari? Yes, that is true. No? Pero, ang number one dapat bantayan ay ang pananampalataya. Yan ang unang-una. Sapagkat yung extra oil, yung walang dala, hindi nakapasok. Nawala doon sa senaryo. Amen? Gusto magbigyan pero hindi mabigyan. Kasi eksakto lang. Kaya yung 5 matatalino, naghintay, nag-aalab ang kanilang lampara dahil may extra. Amen? Kaya kung kailangan magkaroon ka ng extra reading the Bible, nagbabasa ka ng Bible sa umaga, extra reading, no? Then, read. Every 2 hours, every 5 hours, you can read. Part of extra. Why? You need to feed your faith. Kailangan mo palakasin. Naalala ko po yung isang in-interview. Nung sabi gano'n, ay ba't laging nananalo ang iyong kabayo sa takbuhan? Ang sabi, hindi naman isa ay nakakalo. Ang simple lang na sinabi, yung isa hindi ko pinakakain. Kaya walang lakas. Yung isa binubusog ko. Pinakakain ko ng tamang oras. Kaya, ayun, nananalo. Yan ang ating pananampalataya. Kaya wag natin sisihin sa iba. Kailangan po natin magbigay ng oras upang ipid ang ating pananampalataya. Read the Bible. Amen? Then guard your faith. Bakit natin babantayan? Kasi siyempre, sa dami-dami ng mga nag-o-online ngayon, no? Maraming po mga kultong religion, nag-o-online na rin. No? Nag-o-online. So, kailangan po, bantayan natin ang ating pinanonood sa online. Bantayan natin. Bantayan natin. Kaya nga, ang pagbabantay ngayon, kailangan ay ayon sa salita ng Panginoon. Amen? Read the Bible. Read the Bible. So, faith. Sabi nga po natin, faith. Guard your faith. The second thing, sa fire, letter I. Sabi nga natin, keep our intimate communion with the Lord. Doon po sa fire, yung faith, yung F, keep your faith alive. And letter I, doon sa fire, is keep our intimate communion with the Lord. Our intimate, sabi nga po natin, intimate. Intimate. Kasi kailangan, yan ang ginagawa ng kaaway, tayo maihiwalay sa fellowship sa ating Panginoon. The first thing that the devil's plan today is to separate you from your intimate relationship with the Lord. Amen? Talagang gagawa ng paraan ng kaaway, you or so intimate. Amen? Kaya napakahalaga yung intimate relationship. Pag sinabing intimate, close relationship with the Lord. Pag sinabing intimate, so strong. Amen. Kaya napakahalaga. Why? Because we have fellowship. Ang Diyos ay hinahanap lagi tayo. Ang Diyos naghihintay ng oras para sa iyo. Amen? Naghihintay siya. Yung dati mong ginagawa. Kaya naalala ko sinabi ng Revelation, alam kong masipag ka, alam kong ginagawa mo lahat, pero itong aking nakikita at nararamdaman, nanlalamig ka na sa akin. Many people so many to the kingdom, but not busy to the king.
So sa atin, ano man ang ating kaabalahan? Trabaho, amen, gawain bahay, lahat. But don't take for granted. Don't. Hindi natin magawa yung intimate relationship with the Lord. Because God needs our fellowship. You need fellowship with the Lord. Amen. So keep our intimate. Sabi nga natin, intimate. Pag sinabing intimate, so close. Naalala ko po yung story ni Maria at saka ni Martha. Ang ganda yung sinabi mo ay mas pinili ni Maria ang importanteng bagay. Kasi si Martha ay napakaraming kaabalahan. Nag-request pa si Martha Oy, baka naman pwede yung kapatid ko ay sabihin mo sa kanya na tulungan ako. Amen. Abalang-abala kasi. So makikita natin na sinabi ko sa Bible ay talagang mas pinili daw ni Maria ang importanteng bagay sapagkat nung dumating si Jesus doon sa tahanan nila, si Maria imupo na kaagad sa gilid ni Jesus. Nakikinig sa ating Panginoon. Amen? Kaya sa buhay ng bawat isa, you need to keep our intimate communion. Sabi nga natin, communion with the Lord. Ang sabi ng Matthew 25:11, later the other bridesmaid arrived and said, Lord, Lord, open up for us. But he replied, I tell you, with certainty, I don't know you. So ito yung istorya, doon tayo pa rin sa Matthew 25. Na sabi nga ni Kumatok, at sabi, kami po ay naglingkod din sa'yo. Pero sabi ng Lord, I tell you with certain I don't know you. Kaya, the word intimate, it involves knowing. The word intimate, I don't know you. At sabi ng verse 12, Matthew 25, verse 12, he replied, I tell you, with certainly I don't know you. Kaya the word intimate is knowing God deeply. Knowing God day after day. Every minute of our life, we need to know God. Because as you know God, you very close to Him. As you know God, pag atin daw nakikilala ang Panginoon, tayo po ay napapalapit sa Kanya. The more you will love, the Lord in your communion. Amen. Amen po ba? Kaya, i-maximize natin habang tayo po ay nasa quarantine. Take your extra oil. Take your time to pray. Alam nyo, dami kong nadi-discover na song. Sa YouTube. Every morning prayer, early morning word of God. So pag binuksan ko yun, nakikinig lang ako, nagsusok ako, and I feel all in love with the Lord. As I give my extra time. As you give your extra time, the more you will love with Jesus. Like Mary. Amen. Like Mary. He chose the best. Pinili daw ni Maria ang napaka-importanting bagay sa kanyang buhay. Kaya napakahalaga. Then the more you commune with the Lord, the more strength we have. No? Pag daw tayo lagi nagkukommune sa Lord, the more strength you have. Lalo tayong pinalalakas ng Panginoon. Kasi garbage in, garbage out. We cannot give what we don't have. So, the day you communicate with God, the day you commune with the Lord, the more you receive a lot of things from the Lord. Marami kang tinatanggap. Amen? Subukan mo makinig sa drama, sa radyo. Mamaya, magiging drama na buhay mo. Kasi yun ang napapakinggan mo. Pero pag sa Lord, pag lagi kang may time sa Panginoon, we commune with God, ano man ang nangyayari sa palibot, napakahalaga. Amen? So, palampakan natin ang ating Diyos na buhay.
So, keep your intimate relationship with God. Amen? Amen ba? Nagbigay tayo ng extra time with the Lord para ma-establish yung intimate relationship. Kasi ang gagawin ng kaaway, nanakawin ng kaaway ng oras mo. Dito ka magiging abala. Diyan ka magiging abala. Pero, if you evaluate, kaya wala pa rin nakakakilala sa kanyang sarili kundi ikaw. Hindi kaya ako bilang pastor, hindi ako nag-judge. I never give any word to another person. Kasi hindi mo alam ang kanyang pinagdadaanan. Amen po ba? Hindi mo alam ang kanyang kalalagayan. Kaya hindi pwede natin i-judge. Amen. So halimbawa, ito, usong-usong graduation ngayon. Maraming gumagraduate. Bibigyan ko lang po kayo ng testing. Meron pong gumraduate ng valedictorian. At pagkatapos, yung isa ay gumraduate din. Parehong mayroong award. So, sasabihin natin, kahuhusay ng mga ito. Pero ito, yung gumraduate po ng valedictorian ay 22 years old. Yung gumraduate po ng the same may awarding, first honorable mention, ang kanyang edad ay 50 years old. So, mababago ngayon ang pagtatanaw. Mababago ngayon ang pagtanaw mo. No? Kasi hinangaan mo yung valedictorian, pero ang edad ay 21 years old. Pero nung marinig mo itong first honorable mention, gumraduate ng 50 years old, mababaliktad, mababago. Mas hinangaan mo itong 50 years old. Amen. Nakunin po ba ako? Mababago. Oh, amazed naman yung 50 years old. Pero pag binalikan po yung 21 years old, ito, tama sa edad. Pero nung malaman mo na working student, nagtatrabaho sa gabi, nag-aaral sa araw. Mababago na naman. At sabihin mo, wow! Amen. 21 years old, nakagraduate, walang suporta ng magulang. Amen. Working student, nagtatrabaho sa gabi. Lahat, nagiging janitor. Nagiging janitor sa eskwelahan para lang may tuition yung bata. Mababago na naman ang iyong idea. At sabihin mo, mas mahusay ito. Alam niyo, lahat ng katagumpayan, hindi natin pwede i-judge. Kasi may kanya-kanya silang pinagdadaanan. Maaari yung 21 years old, maaari yung 50 years old. Pero kung malaman mo ang kanilang pinagbuhatan, mababago. Parang hindi nawala ka na ulit sa 50 years old na hinangaan mo. Bumalik ka sa 21 years old na kahit bata, nag-working student. Kaya sa buhay natin, the word intimate is the reality of life. May kanya-kanyang kondisyon ang ako. Amen? Kaya marahil nagawa niya yun, may pinagdaanan siya. Kaya what we need to do to keep our fire burning, keep your intimate relationship with the Lord. Keep your intimate communion with the Lord. Dahil in the last and the end time, si Lord pa rin ang tatawagan mo. Si Lord pa rin ang tatakbuhan mo. Amen? Si Lord pa rin. Walang iba. Amen? Hindi pwede tayong umasa sa ayuda ng gobyerno. Wala mo nung nagkabigayan sa barangay namin, hanggang ngayon, hindi ako nabibigyan ng barangay. Buti na lang, may nagdadala ng bigas. Pero, because you are so intimate with the Lord, your communion with the Lord, you never interpret negative all things what happening today. Because your intimate with the Lord is bringing to you the right perspective. The right perspective. Your intimate relationship, communion with the Lord will reading, mababasa mo na napakaganda. Napakaganda ang nangyayari ngayon. Amen?
Bakit? Sapagkat your relationship with the Lord is sure, your intimate with love to the Lord is very strong. Hindi ka kayang panghinain. A years ago, na-hospital ako. A years ago, nag-medication ako. 3 months ago, may nag-diagnose sa kidney ko. Wow! Masasabi mo, ibabalik mo sa Lord. Lord, naglilingkod naman ako sa iyo. Pero hindi. Because your intimate communion with the Lord, everything happened today is the will of God. Ano man nangyayari, Lord, tuturuan mo ko. Kaya ang Diyos ay nagtuturo. Kaya keep our intimate communion with God. Keep your intimate. Huwag tayo, no? Huwag tayo maging abala. Because you have a relationship with the Lord, the joy of the Lord is our strength. Amen? Ang kalakasan ng Diyos ay nasa ating lagi. I am so excited. Sabi ko, Lord, after 3 Sunday na hindi ako nag-preach, ngayon, ang laki po ng development. Kaya sabi ko, Lord, in Jesus' name, hallelujah. Amen. Kasi tayo po ay dapat maging inlamlagi tayo kay Lord. Amen. Take extra time with the Lord. Give your extra time soaking in the Word. Soaking. Lord, salamat. Kasi kung saan ka ibinabatag, yun ang lalabas sa iyo. Amen ba? Nagmamarinate tayo ng kusino. Magdamag natin ibinabatag. Kaya minsan pag tayo nagluluto, amoy pa lang, ang sarap na. Kasi doon ka nakababad. Kaya ngayon, huwag natin ibabad ang ating sarili sa negatibo, huwag natin ibabad ang ating sarili sa anuman nangyayari. Ibabad natin ang ating kaisipan sa Word of God, which is God, love is always there. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. So, keep our intimate relationship with the Lord. So, we will go to letter R. Sabi nga natin, keep the fire. Letter R, keep on running. Keep on running. Patuloy tayong tumakbo. Ano sabi po ng Hebrews chapter 12, verse 1, therefore, having the vast cloud of witnesses surrounding us, and throw off everything that hinder us, and especially the sin that so easily entangle. Let us keep running with endurance the race set before us. Okay, the second thing. The third thing, letter R, keep on running. Let us keep running with endurance. Kailangan po natin tatagal tayo. Amen? Sabi mo, tatagal ka. Keep on running. Sinimula ng Panginoon. Kaya sabi ko nga, okay, nag-pray eh. Lord, hindi dahil sa pandemic ako titigil. Hindi dahil sa pandemic. And I'm so excited always to keep running. At dito makita natin sa Hebrews chapter 12. Let us keep running with endurance. Hindi tayo po makatatakbo kung wala tayong lakas. Endurance, the race, the set before us. May kanya-kanya po tayo takbuhin. Amen? Iba-iba tayo ng kilometro na kayang takbuhin. May milya, may 100 meter. Pero ang mahalaga, you keep running. Hindi mahalaga kung mabagal ka o mabilis. The Bible says, keep running. Ang mahalaga, ikaw ay tumatakbo. Amen? Kaya sabihin mo, don't stop. Keep on running. Keep the fire burning. Letter R, preparing to keep on running. Takbo lang. Amen? Mararating mo rin ang finish line. Ano sabi ng verse 2? Hebrews 12. Hebrews 12 verse 2. As we run with endurance, fix our attention on Jesus. Fix. Sabihin natin, fix. Alam nyo, pinili ko po itong translation na ito
Sa ibang translation, look unto Jesus. Pero grabe ang translation itong aking napili. Sa King James. Ang sabi, fix our attention on Jesus. Kaya as we run with endurance, fix your eye to Jesus. Ang sinabi pa nga dito fix our attention on Jesus. Yung attention mo. Kasi maraming nanakaw ng attention mo Amen? But fix. As we run the race with endurance, mark this, fix our attention on Jesus. And who is Jesus? The pioneer and the perfecter of our faith. No? Kaya keep on running. And as you keep on running with endurance, ang sabi dito, fix our attention on Jesus, the author and the finisher of our faith. Huwag sa pastor. No. Tinuturuan tayo ngayon. Alam nyo bilang pastor, ang daming tinuruan Diyos. So I need to pay attention to Jesus. I need to fix my attention to Jesus. Amen? Kasi maraming disturbances. And who is Jesus? The author and the finisher of our faith. He is the author. The pastor is not the author of your faith. The pastor is not the perfecter of your faith. The pastor is only contributor of your faith. Nagko-contribute. The way I preach the word, I can contribute to your faith. But, focus your attention to Jesus, the author and the finisher of your faith. Pag nawala natin sa kay Jesus, idolatry na sa pastor, idolatry na sa organization, idolatry na. Meron ka na itinataas, mas maganda ang church na ito, mas mahusay itong pastor ka ito, ang pastor ka ito, ganito, ang ministry ito, ganito. Nakukot na attention mo ng iba. Nawawala na kay Jesus. Kasi iba-iba ng tawag Kaya yung tawag niya, ito, do not compare your pastor to other pastor. Do not compare your church to another church. Kasi may kanya-kanya na ako. Amen? Amen. Basta napakahalaga, Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith. The perfecter. O mga anak ko, nasa Dubai, iba ang dinadaluhan. Pero sigurado sila na si Jesus ang attention nila. Amen po ba? It is not the matter of the name of the church. It is not the matter of the way you worship God. It is not the matter of how you serve God. It is the matter of Jesus. You got the attention of Jesus. Kasi pag tumingin ka na sa pangalan ng church, ay idolatry niya. Pag itinaas mo na ang tao, mas mahusay ito. Mas mahusay itong maramit. Mahusay itong mag-preach. Tama ang grammar nito. Nakukot na ng ibang attention mo. Amen? Nawawala na kay Jesus ang attention mo. Ang attention mo, nakukuha mo na doon sa praise and worship. Ang attention, nakukuha na something like this one. Kaya, keep on running. Fix our attention on Jesus. As you keep on running. Amen? 36 years na ako nagpapastor. Maraming attention na kumuha. But I will see to it, I fix my attention to Jesus. Siya tumawag sa akin. I do not compare myself to another. Diba sila? Amen. Kaya, fix our attention to Jesus. Keep on running. Keep on running. Huwag tayo paliko-liko. Kaliwa. No? Kaya nga sabi sa Joshua chapter 1, do not look to the right, to the left. Sabi ni Joshua, huwag kayong titingin sa kaliwa o kanan. Amen? Kaya sabi ko sa verse 80, the Word of God, do not neglect this Word. No, the Word of God, meditate it day and night. Kaya,
As we run, do not look to the right, do not look to the left. Amen? Then fix your attention to Jesus. At hindi ka may istorbo. Hindi ka may istorbo, siya is your you. Kung si Jesus ang nakukuha mo attention. Amen po ba? Amen. So makita nyo, sa buwan na tayo, walang face-to-face. Siyempre, apektado ang church. Nagpapagawa pa tayo ng church. Unlike it, nagpapagawa pa ng church. Building. Linggo-linggo, halos 25,000 ipapasweldo mo. Ay kung ang attention mo ay hindi nakapix kay Jesus, madadivert as a pastor. Pero praise God, because I always fix my attention to Jesus, the author and the finisher of my faith. Amen? So, huwag makuha ng ibang attention. And the last word, letter E. Keep the main thing, eternity. Sabihin natin, eternity. Keep the main thing, yung pinaka-main thing. Amen, of all. Keep our fire burning. Keep your faith alive. Keep your intimate communion with the Lord. Keep on running. And the last one is, keep the main thing. That is eternity. Pinaka-main ng lahat. Yung eternity. Yung buhay na walang hanggan. Amen? Kung meron pong physical life, may spiritual life, meron pong eternal life. Eternity. Kaya lahat ng ito nakikita natin, maglalaho lahat yan. Amen? Lahat. Kaya lahat ng ating ginagawa pananampalataya, lahat tayo nagiging intimate sa Panginoon kung bakit tayo tumatakbo. Because of the main things you need to keep fire burning is our eternal destiny. Our eternity. Lahat ay maglalaho. Kaya ano po sabi ng Luke chapter 10 verse 40? If you read the Bible, the story of Martha and Mary, nais ko lang pong ibalik. Ang sabi ng Luke 10:39, she had a sister named Mary who sat down the Lord's feet and kept listening to what He has said. Kaya yun ang pinaka-main things. Kumbaga sa Ricardo, main core. Amen. Kumbaga sa pagkain, the main core. Hindi yung dessert, hindi yung ulam, merong pinaka-main core. Amen. And the main core of all is the eternal destiny of our soul. Of our soul. Kaya ano sabi ng Marcos, makamta mo man ang lahat ng bagay dito sa mundo. Na ang mga pangarap mo'y natupad. Kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, anong may babayad mo dito? Kaya sa huling panahon, wala nang halaga. Si Pacquiao mismo nagsabi, nagmumulit siya ng bahay, ngayon ay walang halaga ang bahay niya. Yung iba nangungulekta ng iba't ibang uri ng sasakyan, ngayon hindi makabiyahe. Yung iba nagbabudget para sa tour. Amen? Dahil nakaplano sila. 3 beses sa taon, mag-out of town, mag-out of the country. Pero ngayon, hindi na nila magawa. Very limited. So makikita natin, what is the eternity? Eternity is life after death. Ang lahat ng hindi mawawala. Ito nakalulungkod. Narating mo ang Europa, narating mo ang Japan, narating mo ang Ireland, narating mo ang New York, narating mo ang Amerika, narating mo ang Italy, narating mo ang magagandang lugar sa mundo. Pero hindi mo mararating ang kahit sa isang lugar na makakasama mo ang Diyos. Ito ay ang buhay na wala hanggan, kapiling ang Diyos sa kalangitan. That is the main things. The fire. The main thing is
our eternity. Ngayon, makita natin, sinabi nga ni Solomon, Ecclesiastes chapter 12, meaningless is all meaningless. Lahat na ngayon. What is the very important today? The main thing we need to keep is keep our eternity. Jesus Christ, your Savior. As I close in John 14, huwag kayong maguluhan. Huwag kayong maguluhan. Sa bahay ng aking amay maraming silid. Kung hindi gano'n, ako'y pupunta roon at ipaghahanda ko kayo. At pag naipagda ko na kayo ng matitiran, ako'y babalik. At kung saan ako naroon, iparoon din kayo. Kaya ang Panginoong Yesus, mga kapatid, ay nag-aanyaya sa atin. To be with the Lord. The main things, the main course of everything, to keep the fire burning. The faith, our intimate relationship, keep on running, but the main things of everything is eternal destiny. Yung buhay po natin matapos po tayo mag-isa ito. Very crucial, very close to the end. Kaya saan man tayo naroon, nais kita ipanalangin ngayon. Nais kita ipag-pray at isuko natin ang ating buhay sa Panginoon. At patuloy tayo magbigay ng oras sa ating Diyos na buhay. And Jesus Christ will save us. Amen? Ang sabi nga ni David sa Psalm 23, verse 6, I shall dwell in the house of the Lord forever. Yan ang sinabi ni David. Nais niyang manatili sa tahanan ng Diyos magpakilanman. David is not talking about the terrestrial. Meron po kasi tinatawag na celestial and terrestrial, meaning which is yung here on earth and what is in heaven. Kaya saan ka man naroon, keep the fire burning. Your faith to the Lord, your intimate relationship with the Lord. Keep on running. Huwag kang susuko. And the main things to keep the fire is our eternal destiny. Tayo to me. Shall we sing one song? I surrender all. I surrender all to you. Saan ka man naroon? Raise your hand. Itas mo lamang iyong kamay. To keep the fire burning. The main course of everything is your eternity. And as you raise your hand, surrender everything to the Lord. Surrender your lives to God. Yes. I surrender all. I surrender all. Unto you, my blessed Savior. To you, my blessed Savior. I surrender all. Sing it. I surrender all. I surrender all. To thee, my blessed Savior, I surrender all. Sumunod ka lang sa kanyang panalangin, Panginoong Yesus. Isinusubo ko lahat ang buhay ko sa iyo. Kinikilala kita bilang aking Panginoon at Tagapagligtas.
mananatili ng aapoy ang aking pananampalataya, ang aking relasyon sa iyo, ang aking pagtakbo upang tapusin ang aking takbuhin at ang aking eternal na buhay. Kinikilala kita bilang aking Panginoon, sariling tagapagligtas. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. God bless you all. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Praise. So bago po tayo mag-proceed sa tithes and offering, tayo po muna yung mag-pray. Yes, God, Lord, thank you for this day, Panginoon, Lord. We honor you, God, Lord. We glorify your name, Panginoon. Patuloy ka pong manguna, O God, sa yung pagbibigay, O God, Lord. Pray for open hearts, Panginoon, Lord God, yung pagpapala mo, Panginoon, sa bawat isa. Lord, salamat, Panginoon, Lord God. We all the glory, honor, praise in Jesus' name. Amen. Yan, praise God. Amen. We must keep our heart burning in the Lord. Amen. And also, we must keep our heart burning in giving. Amen ba? So yan, dito po ako nilid ng Lord sa Hosea 13 verses 4 to 7. So buksan po natin yung ating mga Bible. So i-highlight ko lang po dito yung verses 4 to 7. But I am the Lord your God, who brought you out of Egypt. You shall acknowledge no God but me, no Savior except me. I cared for you in the desert, in the land of burning heat. When I fed them, they were satisfied. When they were satisfied, they became proud. Then they forgot me. So I will come upon them like a lion, like a leopard, I will lurk by the path. Amen. So, kung mababasa niyo po yung chapter 12 to 14. So, alam naman po natin na ang Israel is pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos, mahal ng Diyos ang bayan ng Israel. Binigay ng Lord lahat sa kanila, but naging proud sila sa sarili nila. Amen. So, lahat binigay ng Lord sa kanila, kaya lang nagkaroon sila, they keep on sinning. Amen. Nagkaroon sila ng mga idolatry, yan. So, kaya ang ginawa ng Lord, inalis lahat sa kanila yun. Amen ba? So, sa atin, isa itong realization, amen ba? Na talagang pandemya ngayon, bibigay pa ba ako? Amen ba? Pero, yung pinaparealize lang ng Lord na may promise pa din ang Lord. Lahat tayo ay gusto ng pinagpala na tayo ng Lord. Amen ba? So ano ba yung meron ka? Ano ba yung may offer mo sa Lord? Ano ba sabi nga ng ating bishop kanina yung extra? So hindi lang basta extra lang. Amen ba? Kundi yung the best na ibibigay natin para sa Panginoon. Amen. Sabi niya diba sa 2 Corinthians 9 verse 7. So magbigay tayo ng hindi napipilitan. Amen po. So, tayo ay magbibigay ng may pagkukusa, may kagalakan sa ating mga puso. So, as part ng pagbibigay natin, so yung amount, yung pagtatays natin is yung specific amount ng 10% ay bibigay natin sa Lord. So, ano man yung business mo, ano man yung work mo, so yun yung ay para sa Panginoon, yung 10%. So, yung offering is ano ba yung nasa heart mo? Amen po ba? So, ang Lord ay nalulugod, amen, sa kusang pagbibigay. So, hindi napipilitan. Amen po ba? So, lahat tayo ay pinagpala at patuloy na ang Panginoon ay magsusuplay lahat ng ating mga pangangailangan. So, nandun lagi yung promises ng Lord. So, dito, nakita ko na lumapit tayo sa Panginoon. Amen. Wala ka, meron ka. Just come to God. Siya yung bahala sa iyo. Ang Lord is nakatingin lagi sa puso natin. Amen. Basta pagbibigay. So, hindi ko alam na meron sa inyo na wala or meron
kaloob sa Panginoon. Yes, God, we praise you, God, we honor you, Panginoon. Salamat, Lord, sa amin pong mga pinagkaaktan, Panginoon, Lord God. We pray na, Lord, mas yumabong ito, Panginoon, mas multiply mo ito, Panginoon, oh God, in Jesus' name. Lord, ito'y para sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, we love you, Panginoon, Lord God. Sa iyo kami nagtitiwala, Panginoon. Lord God, kahit na ganito yung sitwasyon, Panginoon, Lord God. Lord, challenge mo kami na, Lord, ikaw yung Diyos, Panginoon, na magsusupply lahat ng pangangailangan, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, Lord God. Lord, cover us with your most precious blood. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. So, magandang umaga. Then, before we proceed to our close in prayer, include our Haggai project in your prayer. So, dire-diretso po ang ating pong Haggai project. So, you can give your support dun po sa Life in Christ account. And i-acknowledge nyo lang yung padala. And our finance will withdraw and to buy materials and to pay the laborer every week. So, salamat sa inyo lahat. Okay, tayo po manalangin as we close. Lord, maraming salamat sa pagpulihan sa pagkatapos ng aming pong panambahan. Sa iyo po pinagkakatiwala ang Life in Christ, ang lahat ng kasama namin sa aming pong live na podcast dito. Maraming salamat, Panginoon. Sumaming pag-ibig ng Diyos Ama, pagpapal ng Diyos Anak, at ang pag-ibig ng Santong Espiritu, ang lahat ng nagsabi na Amen. God bless you all!